Kilalanin ng buong pagkatao ni Bato de la Rosa at ang kanyang magandang pamilya. Si Ronald Marapon de la Rosa o mas kilala sa pangalang Bato ay nagbago ng kanyang karera mula sa pagkakaroon ng isang high-profile career sa Philippine National Police upang maging isa sa mga pinakakilalang mambabata sa bansa. Siya ay isang public servant na may higit sa 3 dekadang karanasan sa executive branch ng pamahalaan bago sumapi sa legislative branch noong 2019 bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pero bago niya nakamit ang mga ito, naranasan muna niya ang magkaroon ng isang mahirap na buhay noong kabataan niya. Isinilang siya noong January 21, 1962 sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur sa amang si Teodoro Diamaton de la Rosa Sr. at inang si Anesia Cruspero Marapon. Ang kanyang pamilya ay dirt poor o sobrang mahirap dahil maliit lang ang kinikita ng kanyang ama sa kanyang trabaho bilang isang tricycle driver. Bata pa siya noong magtrabaho siya bilang porter sa fish market at konduktor ng bus. Gayunpaman, hindi niya naisip na ipagsawalang bahala ang kanyang pag-aaral. Ipinagpatuloy niya ito at nagsumikap. Sa kanyang elementarya at high school, naging estudyante siya ng Bato Elementary School at Santa Cruz National High School. Nag-aral naman siya ng kolehiyo sa Mindanao State University o MSU at kumuha ng Bachelor of Science degree sa Public Administration. Noong 1982, umalis siya sa MSU upang sumali sa Philippine Military Academy o PMA at nagtapos noong 1986 bilang bahagi ng PMAC Nagtala class. Natapos niya ang kanyang master's degree sa Public Administration at doctorate degree sa Development Administration mula sa University of Southeastern Philippines, Davao City noong 1998 at 2006. Pero hindi dyan nagtatapos ang kagustuhan niyang matuto pa dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na matapos ang Scout Ranger Orientation Course, Police Intelligence Officer Advanced Course, Police Officers Comptrollership Course, at Police Safety Officer Course. Umattend din siya sa ilang training courses ng FBI Academy at US Army Ranger School sa Estados Unidos at Air Marshal Instructor Course ng Australian Federal Police. Nakuha naman ni De La Rosa ang bansag na bato noong una niyang assignment sa Davao nang ihalin tulad ng kanyang mga upperclassmen ang kanyang katawan sa isang bato. Ang police career ni Bato mula 1986 hanggang 2016 ay nailalarawan sa pamamagitan ng patuloy na pagtaas ng mga ranggo sa rehiyon ng Davao. Nakalaunan ay humahantong sa high-level assignments sa National Headquarters ng Camp Crame. Sinimulan niya ang kanyang karera noong 1986 bilang lieutenant sa Philippine Constabulary sa Davao City. Sa sumunod na 2 dekada, humawak siya ng iba't ibang leadership roles sa buong Region 11, kabilang ang Provincial Director sa Compostela Valley noong 1997 at 2007 at Davao del Sur noong 2009. Nagkaroon din siya ng specialized roles at nagtrabaho sa intelligence, investigation and human resource development. Nakamit naman niya ang ranggo ng Senior Superintendent noong 2008. Naglingkod siya sa ilalim ni Mayor Sara at Rodrigo Duterte bilang Davao City Police Chief at ito ay minarkahan ng mga high-profile operations tulad ng pagliligtas sa kinidnap na negosyanteng si Sally Chua. Siya rin ang nagpasimuno sa Oplan Tokhang para hikayatin ang mga drug suspect na sumuko at Oplan Pac Gang, isang inisyatiba upang ilayo ang kabataan sa mga gang. Si Bato ay napili ng dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong PNP Chief noong May 19, 2016. Siya ay opisyal na nanumpa bilang 21st Chief of Philippine National Police noong July 1, 2016, habang siya ay na-promote bilang Director General, ang pinakamataas na opisyal ng PNP. Naglabas siya ng Command Memorandum Circular No. 16-2016 o Project Double Barrel na nag-formalize sa nationwide drug war, isang kampanya na aniya ay talagang tungkol sa mga pag-ubos ng buhay ng mga adik. Hinarap niya ang publiko para sabihin sa kanila na iwaksi ang mga drug lord at sunugin ang kanilang mga bahay. Sa kanyang panunungkulan bilang hepe ng PNP, regular na naging headline si Bato habang pinamumunuan niya ang kontrobersyal na drug war at Oplan Tokhang operation sa buong bansa. Siya ay pinaghihinalaang nakibahagi
sa isang common plan para i-neutralize ang mga umano'y kriminal sa panahon ng drug war ng Administrasyong Duterte. Ang paglaban sa paglaganap ng illegal drugs ay matagal nang naging misyon sa kanyang buhay na hindi nagpatinag ng mapabilang siya sa legislative branch. Kabilang sa kanyang priority legislation, ang muling pagbuhay at pagpataw ng death penalty para sa mga mag-i-import, manufacture, at cultivate ng illegal drugs o Senate Bill No. 226. Pagsasama ng edukasyon sa pag-iwas sa pag-abuso sa sangkap para sa mga mag-aaral sa grade school o Senate Bill No. 228 at pagpapalakas ng public health approach in the drug abuse prevention o Senate Bill No. 513. Sa kanyang paglilingkod sa pulisya, natanggap niya ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOCTF Satellite Office of the Year Award mula sa dating Pangulong Joseph Estrada. Noong 2012 at 2013, natanggap niya ang Senior Police Commissioned Officer o PCO of the Year for Operations Award at Achievement Award in the field of police operations at medalya ng pambihirang paglilingkod para sa kanyang serbisyo sa larangan ng anti-terrorism na ipinagkaloob ng yumaong Pangulong Noynoy Aquino. Tinanggap din niya ang Cavalier Award noong 2015, ang pinakamataas na pagkilala na ibinibigay sa isang PMA alum para sa kanyang recognition sa larangan ng police operations. Kung si Bato ay nakilala sa pagiging matikas at malakas, inilarawan naman siya ng kanyang pamilya bilang loving and caring father. Ikinasal si Bato kay Nancy Johnson Comandante noong 1989 at mayroon silang 3 anak. Sabi nga ni Nancy na soulmate niya si Bato at wala silang itinatagong sekreto sa bawat isa. Almost perfect din bilang mister ang masasabi niya sa pag-aalaga ni Bato sa kanila. Masaya at blessed siya bilang asawa kahit hindi siya tulad ng ibang mga misis na gumagawa ng gawaing bahay. Pero siya ang hands-on na nag-aalaga sa kanilang mga anak. Minsan ding nasabi ni Nancy na natatakot siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya dahil sa trabaho ng mister. Gayunpaman itinuro niya sa mga anak ang maging mabait. Hindi raw kasi dapat nila solohin ang blessings, ngunit upang ibahagi ang pagpapala at maging isang blessing sa ibang tao. Ang kanilang anak na si Rocky ay sumali sa Philippine National Police Academy noong 2017 at kalaunan ay naging miyembro ng Special Forces. Ang kanyang anak naman na babae na si Maki ay nagsisilbing Chief of Staff niya sa Senado. Ikinasal naman siya kay First Lieutenant James Bennett Estoesta noong 2019. Ang ilan pa sa mga kapamilya ni Bato ay ginawa ring parte ng senador na miyembro ng kanyang team. Ang isa pa niyang anak na si Mona Lisa de la Rosa Hino ay Director 2 naman. Kasama rin dito ang kapatid niyang si Ruby Ann de la Rosa Garcia, pamangkin na sina Jessica May de la Rosa, Joanne Sedi de la Rosa, John Kerwin de la Rosa Garcia, at Jose Erwin de la Rosa Garcia. At 2 rin sa mga kamag-anak ng misis niya, sina Rebecca at Jennifer Comandante. Nang minsan namang matanong si Nancy tungkol sa reaksyon niya sa mga pumupuna sa Administrasyong Duterte at sa EJK, naniniwala siya na these extrajudicial killings are not true. It's like they made it up just so they can bring down the administration. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.